Sige po, basa po tayo sa ating teksto na makikita po sa Romans 8:37. Sabi po dyan sa Romans 8:37, pero kahit gaano ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Bastasan ng Diyos ang kanyang mga salita at pwede na po makaupo yung mga nakatayo. Praise the Lord na may muli makakapag-aral. So lahat po tayo, alam ko, meron sa ating mga dumadaan sa mahigpit na pagsubok sa mga panahon na to. Okay na po ba? Nakadirete na po tayo lahat? Okay, so, sabi ko nga, alam ko meron sa ating mga dumadanas ng mga pagsubok, yung mga mahigpit na pagsubok sa panahon na to. Pero sabi ni Pedro, huwag na tayong magtaka. Talagang dadanas po tayo ng mga higit na pagsubok. Kumbaga, kasama yan sa buhay po natin. Instead, sabi ni sa 1 Peter 4:12-13, magalak daw po tayo kung tayo ay dumadanas ng mga pagsubok. Kapagkat, ang sabi naman sa James, mapalad ang may pagsubok na sa mga nananatiling tapat. Bakit po? May crown of life na tatanggapin pagdating ng takdang panahon. Kaya hindi tayo dapat pagmukmok pag tayo o kung na sumasama yung loob natin. Ano po? Kasi nga po talagang given na po na habang nandito po tayo sa lupa, hanggang nandito tayo sa daigdig, believer o non-believer man ay may trials, may sufferings na pagdadaanan na dapat nating harapin at pagtagumpayan. So tayo lang po yun. Dapat na humarap sa whatever problem we are facing to. Tayo po yung dapat humarap at dapat magtagumpay. May mga natatalo ng problema sapagkat sumusuko sila. So po, kapag nahihirapan na, feelings nila, pasa nila yung daigdig, pasa nila, nag-iisa na lamang sila and facing different situation. Kaya sumusuko. Kaya nagiging talunan. Pero bilang mga Kristiyano, dapat hindi po ganun ang thinking po natin. Hindi ganun yung pag-iisip natin. Kasi nga po, mga anak tayo ng Diyos. Anak po ba kayo ng Diyos? Dapat alalahan, yun po yung lagi nating inaalala na may Diyos tayo, may Ama tayo na nagmamahal sa atin. At magtatagumpay tayo dahil sa tulong ng Panginoon po natin. Kung haharapin natin yung mga trials, kung tatanggapin natin yung mga trials na kasama ang Panginoon at hindi tayo nag-iisa. So there are times kasi, di ba, parang tayo lang din yung magsusolve ng problem. So hindi po tayo magtatagumpay kapag gano'n. So kailangan po kasama natin ang Diyos. Ang sabi nga doon sa text natin, di ba? Kahit ganito ang kalagayan natin, kahit tayo maraming problema, kahit tayo humaharap sa iba't ibang trials, we are more than conquerors. Ayan. Because of our Lord Jesus who loved us so much. Yun po yun eh. Kaya natin nagiging, kakayanin natin pagtagumpayan ang mga problema dahil may nagmamahal sa atin ang ating Panginoon. So yun po yung topic natin sa gabi ito. We are conquerors. Katulad ng inawit po natin po, we are more than conquerors. Yan. Because of the Lord. Dahil sa Panginoon na kasama natin sa bawat laban natin sa buhay, hindi kailanman matatalo ang Diyos. Basta kasama natin siya, may panalo po tayo dahil sa Lord. Kaya kailangan lamang na talunin, matutunan natin kung paano maging conquerors. Yun po yung pag-aaralan natin. Kumbaga, may baril tayo, may sandata tayo, pero paano natin gagamitin? Paano natin ipuputok kung baril yun? Di po ba? So, dapat marunong tayo kung paano. So, ang tanong, how to be conquerors? Paano ba maging conquerors?
Number one, do not be victims of fear. Ayan, madalas kasi di ba nauunahan tayo ng takot. Kaya hindi tayo makausad, hindi natin magawa yung dapat natin gawin kasi nandoon na po yung takot. Kaya dapat hindi po tayo maging biktima ng takot. Hindi tayo pangungunahan kaagad ng takot. Dapat po alam natin na meron tayong Diyos, meron tayong kasama, meron tayong Espiritu ibinigay sa atin. Basahin natin sa Romans 8:15. Sabi po dyan sa Romans 8:15, at ang Espiritu na tinanggap niyo ay hindi kayo inalitin upang muling matakot. Sa halip, sabi po dyan, sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. So, yan po. So, hindi po tayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin para muling matakot. Hindi po yun. Ang tinanggap po natin ay yung hindi Espiritu ng kaduwagan, no po, para dahil tayo po yung mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat maging alipin ng Diablo. Kaya dapat wala na yung takot na laging ginagamit ng kaaway para hindi po tayo makamove on. So we need to overcome. Tayo mismo, i-overcome po natin po lahat ng hinder para makalapit tayo sa Panginoon. Sabi nga dyan, di ba? Makakatawag tayo na Ama sa Diyos eh. Malaya tayo. Bakit meron tayong banal na espiritu na makaka-conquer ng takot po natin? Kailangan lang natin gawin yun para makadesisyon tayo ng tama, na magawa natin kung ano yung tama. Dapat po, tayo mismo, kino-conquer natin yung sarili natin. Paano tayo magtatagumpay kung hindi natin i-conquer yung ating munang sarili? Kailangan may pakita po natin na matapang tayo, may access tayo, at may karapatan tayong tumawag sa ating Amang Diyos. Sabi sa awit 34:15, Awit 34:15, mga mata ni Yahweh sa matuwid na nakatuon, sa kanilang pagdaing lagi siyang tumutugon. Amen. o di ko ba, nakatingin po sa atin ang Lord eh. Nakikita niya, itong anak ko na to, talagang susugod ito. Kahit anong problema nito, talagang kinakaya nito. Kasi overcomer ito. So yan. Ganun po, nakikita po tayo ng Panginoon. Dahil at yung kanyang tenga, di ba, sinabi ko na dati na nakapuling yan sa atin. Nakikinig siya, naririnig niya po ang ating mga dalangin, ang ating mga tugon, ang ating mga hinihiling. Kagaya kanina, alam ko, tinugon na ng Lord yung ating mga panalangin kanina pagsimula pa lang po natin. Na Diyos tayong tumutugon sa ating mga daing, sa ating mga problema. Kung sabi nga ko yung sarili niya, anak, di ba, na ibigay niya para sa atin, yung pa kayang ano pa ba yung daing na hindi niya kayang ibigay? Di po ba? Kaya ano ba yan? Kakapusan sa financial, sa physical, karamdaman, kahit ano po yan, kayang-kayang ibigay ng ating Panginoon yan. Nakakasiguro tayo tutugon ang Diyos sapagkat pangako niya yan sa atin. Sabi sa Romans 8:31-32, Roma 8, verse 31-32. Verse 31, ngayon kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ang Diyos at dahil dito walang magtatagumpay laban sa atin. yan. Verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin. Tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Amen. O di ba ba? Napakaganda nun. Sabi tiyak, ibibigay niya sa atin ang lahat ng bagay. Kaya alisin po natin kung ano man yung mga takot na nararamdaman po natin. Ano mang pandaraya na binubulo ng kaaway sa atin. Ako, ano na kung kinukonsensya tayo,
na kung meron, lalo na kung may kasalanan tayo, may nagagawa tayong hindi maganda, na yun po yung nagagamit sa atin ng kaaway, wag po natin. Basta nakahingi tayo ng tawad sa Panginoon, okay na po yun. Ako. Let us ignore, forget, and leave the past. Kung ano man yung nakalipas, ano man yung nagiging dahilan ng mga takot natin, ng mga anxiety po natin, kalimutan na po natin lahat yun po. Ano man yung mga nagawa natin pagkukulang sa Lord, pinatawad na tayo ng Diyos. Kaya let us live in the present as children of God and as conquerors, for no one can stand against us. Wala na po, diba? Dahil kasama natin ang Diyos. Number 2, ano pa daw po? Pray for laborers to harvest souls. Yan. Maging prayerful po tayo. Yan po yung isang makakapag-alis ng takot po sa atin. Pag hindi po tayo magpupo, para hindi tayo mag-focus sa mga problema po natin, yun na siya nagpapahina sa atin, na siya nagbibigay ng takot sa atin, maging prayerful po tayo. Ano yung dapat nating pag-pray? More laborers. Kasi kung minsan nga, diba, lalo na tayong mga workers, parang nahihirapan tayo kasi wala naman akong katulong wala akong kasama dapat mag-pray po tayo for more laborers kagaya ng mga teachers. Konti namin, kaya dami namin tinuturuan. So, dapat mag-pray po tayo ng laborers para hindi po tayo maging loaded. So, ganun din po sa iba. Ganun din po sa buhay po natin. Kailangan po natin na patuloy na mag-pray for laborers, yung makakasama natin to conquer mismo yung takot natin. Kasi pag may kasama tayo, di ba, naiibsan o nawawala yung takot po natin. Kaya hindi tayo magiging talunan pagka meron tayong negative feelings. But tumatapang tayo, nagiging conquerors tayo pag may mga kasama po tayo. Para nang sa ganon, magawa po natin ang pinapagawa ng Lord sa atin. Hindi yung pag may problema na tayo, nag-iisa lang tayo. Ako, kaya kailangan natin mag-pray ng mga kasama para nang sa ganon, meron tayong kasama mag-pray, meron tayong kasama to go and to share the gospel. Now, yan po yung importante na kailangan mag-pray tayo ng mga kasama para pagdating sa pag-share ng Word of God, may mga kasama po tayo. Sabi sa Lucas 10:2-3. Lucas chapter 10, verse 2-3, verse 2, sinabi niya sa kaniya, marami ang aanihin, ngunit kakunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihan na magpadala siya ng maraming tagapag-ani. Amen. Verse 3, sige, lumakad na kayo, ngunit mag-ingat kayo, dahil tulad kayo ng mga tupang isinugo ko sa mga lobo. Amen. Amen. O di ko ba? Marami daw yung aanihin. Kaya we need to pray for more laborers to go and harvest. Yung mga taong nagbibigay ng problema sa atin, dapat naha-harvest po yan. Yung mga nanunguya po sa atin, yung mga nagpapahina sa atin, yung mga nananakot sa atin, dapat po ma-harvest na po sila. Pray na gumamit ang Lord ng mga laborers na po para magpakilala sa kanila sa Lord. Hindi man natin magawa lahat. Meron po mga laborers na gagamitin ng Lord. So, kailangan mag-pray po tayo. Nang sa ganon, yung mga bashers po natin na yan ay makakilala sa ating Panginoon. Yun po. May magagawa tayo for them to be saved through our prayers. Yan po. Yan po. Dapat mag-pray tayo ng mga laborers na magdadala sa kanila sa Panginoon. Be conquerors by devoting ourselves to God's will and command to go, to conquer our negative feelings by obeying God. Para ma-conquer po natin yung negative feelings natin, pray, pray, and pray. So, sabi nga sa unang Pedro 4:2, Unang Pedro 4:2.
Kaya nga mula ngayon ay mamuhay kayo na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi nasa ng laman. Amen. Oo. Pagka nasa na tayo ng laman, nandito tayo, at pasok talaga yung takot sa atin, hindi talaga tayo makakapag-pray kasi nga po, doon po tayo namumuhay sa nasa or sa kagustuhan ng laman po natin. Dapat sino na susunod? Yung espiritong nasa atin, na binigay sa atin para hindi tayo matakot. Yung espiritu na binigay sa atin para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Yun po dapat ang nasusunod po sa atin. Hindi yung kung ano yung gusto lang po natin. Siya naman nagbibigay ng takot po sa atin, di po ba? Kaya mas nasain po natin ang makasunod sa Panginoon by praying for laborers and calm for all the works of the enemies in our lives. Para na sa ganon, dumating na po ang Panginoon. Yan po. And number 3, ano pa daw po, devote ourselves to God. Panahon na po para i-devote naman natin yung mga sarili katulad nga ng binasa ni Sister Sol. Huwag na yung nasa ng laman ang nasusunod po sa atin. We need to be conquerors and victors. Paano? By devoting ourselves to God. Kailangan ang mga anak ng Diyos nagtatagumpay, hindi talunan. Kasi nga po, inaatake tayo ng kaaway kapag may gap between you and the Lord. Yun po, nakakasingit po ang kaaway. Pag nakikita niya may gap po, meron tayong pagitan sa Diyos, may distansya tayo sa Diyos. Kaya po, there are times, yun po, nakaka-penetrate ang gawa ng demonyo sa buhay po natin. Nakikita niya, kapag mabigat yung problema natin, nakikita niya yung mga mukha natin, di po ba? Nakakasingit po siya. Kaya nagiging talunan po tayo. Hindi natin na-overcome yung problema natin. Kaya, pero po, kung nakadevote yung sarili natin, nakatalaga, nakahandog yung sarili natin sa Diyos, para mararamdaman po natin kasama natin ng Diyos. Hindi tayo, o kumbaga, walang distansya between us and the Lord. Sabi nga sa Romans 12, 1 and 2. Romans 12, 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinasawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang iyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Verse 2, huwag ninyong tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen. Praise the Lord. So yun po yung gusto ng Lord. Hindi nakadevote na yung sarili natin para ano, para mabago niya po tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Para masunod natin yung kalooban, kailangan po nagsusumiksik po tayo sa ating Panginoon. Nakatalaga na yung buhay po natin para sa Kanya. Yung buong buhay po natin upang mas lalo natin siyang makilala at masunod ang kanyang kalooban. Kung ano yung gusto niya, masusunod po natin was na nakasandog po yung sarili po natin. Sa ganong paraan, we can offer our lives as pleasing sacrifice po. Naglulugod ang Diyos pag yung nakikita niya na talagang kahit na hirap tayo, nandoon po, nagsusumiksik pa rin po tayo sa Kanya. Hindi tayo lumalayo na po. Hindi tayo nagdedesisyon ng mali na po dahil nakadevote yung sarili natin sa Lord. Kaya let us get rid of fear, continue praying for more laborers na makakatuwang po natin and devote ourselves to God. Yun po yung tatlong pinapagawa sa atin para tayong maging conquerors. Praying is our best weapon para ma-conquer po natin yung fears po natin and to be able to devote ourselves to God. Paano tayo magiging malapit? Paano natin makahandog yung sarili natin kung hindi po tayo palaging mananalangin. So, para po ma-conquer natin yung
yung fear natin, yung laman natin, yung sanlibutan, yung gawa ng demonyo, maging prayerful po tayo. Kaya huwag po tayong magpabaya sa prayer life po natin upang magtagumpay po tayo laban sa ating kaaway. Sabi nga sa Matthew 6:5 and 6, Mateo 6:5 verse 5, kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga kapagkunwari. Mahilig sila manalangin nakatayo sa mga sinagoga at mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Verse 6, ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Amen. So nakikita po tayo ng Diyos every time na nag-pray po tayo kung with sincerity ang panalangin po natin. Alam niya kung napipilitan lang tayo manalangin, po alam niya kung talagang sincere yung pananalangin po natin. Kaya nagkakaroon po ng magandang resulta sa buhay po natin. Diba? Sabi niya, siya yung nakakakita ng lihim ay siyang magbibigay sa atin ang gantimpala. So ano po yung gantimpala? Ano yung resulta? Kung tayo po ay mananalangin with sincerity, we will be overcomers. Ayan. Dahil po na po tayong magtatagumpay sa buhay po natin sapagkat nasusunod natin, nalulugod natin ang Diyos. Nagpapakita natin that we have faith in our Lord Jesus Christ. Yun po, pinapakita natin na wala tayong ibang pinapanaligan kundi ang Panginoon lamang. Kaya magiging overcomers po tayo. Sabi sa unang 1:5, 4-5. Unang Juan 5:4-5. Verse 4, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 5, sino ang nagtatagumpay sa laban ng sanlibutan? Ang sino mga sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen. So yan po yung napakahalaga na dapat kilala natin ang ating Ama, kilala natin ang Diyos, kilala natin ang Panginoon na po at sumasampalataya tayo sa Kanya para magtagumpay po tayo sa laban po na. Sa laban po natin, nandito po tayo, hindi po mawawala ang labanan, hindi mawawala ang problema, hindi mawawala yung mga sufferings in life. Pero dahil sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus, magtatagumpay po tayo. Yun po yung pangako ng Panginoon, di ba? Sino daw yung mga nagtatagumpay? Yung sumasampalataya kay Jesus at anak ng Diyos. So lahat po tayo ay ang mga anak ng Diyos na dapat sumasampalataya po tayo sa Kanya. Para po sa Diyos, maging overcomer po tayo. Yan po yung tayuan po natin. We can conquer our fears, we can pray for more laborers, and we can devote ourselves to God. Lagi po natin tandaan, as God's conqueror, we need to overcome all the works of our flesh and the work of Satan. Tanda po natin yun kasi hindi tayo magiging overcomer kung sarili nga natin hindi natin na-overcome. Hindi rin natin na pagtatagumpayan yung lahat ng kilos ng demonyo sa buhay natin. So hindi po tayo magtatagumpay. Kaya dapat tandaan natin, may strong po tayong espiritu na mas makapangyarihan po sa lahat. Sabi sa unang 1:4-4, sabi po dyan, ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo habang huwad at sinungaling na propeta dahil ang espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas na siyang nag-ahari ngayon sa makamundo. Kaya pagka makamundo tayo, makalaman tayo, pag-aharian tayo ng kaaway. Pero dahil meron na po tayo Holy Spirit,
nasa atin na yung Espiritu ng Diyos, mas makapangyarihan po siya. Mas siya po mas makapangyarihan, kaya-kaya niyang daigin po ang lahat ng gawa ng kaaway. Siya yung sumasa atin, kaya magtatagumpay din po tayo. Kaya po yung tandaan po natin that greater is the Spirit of God na nasa atin kaysa po sa lahat ng forces ng sa daigdig. All we need to do is to have a prayerful life. Continue po tayo mag-pray, continue to fellowship with God, ito po, dahil narinig tayo ng Panginoon. Mas sumasampalataya tayo sa Kanya, nananalig tayo sa Kanya, naririnig niya po ang ating mga panalangin, and most of all, ito po, nagiging conqueror po tayo. He gives us victory through our Lord Jesus Christ. At bilang last verse po natin, sabi sa 1 Corinthians 15:7, pagpasalamat tayo sa Diyos kapag tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. So, pagpalain po tayo ng Lord, magtatagumpay po tayo kung patuloy at nananatili tayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Tayo po kayo.